Russia na seguridad ng Soviet na KGB ngayon ay isang pinuno sa isa sa pinakamalakas at makapangyarihang bansa sa buong mundo at walang iba kundi ang Russia. Siguro alam niyo na kung sino ang tinutukoy ko at walang iba kundi si President Vladimir Putin. Halika't ating tatalakayin ang agresibong pamumuno ni Vladimir Putin. Iyon ay hinubog na niya ang bansa sa isang authoritarian at militaristic pamumuno. Matagumpay niya nilusob ang dalawang kalapit na bansa ng Russia at pinalakas ang ugnayan sa bansang Syria at Iran. At layunin niya mag-push back sa Western World Order at mukhang gumagana ito upang maunawaan kung paano magkaroon ng pinakamalakas na impluwensya ang isang tao o pinuno sa isang bansa. Kailangan mong bumalik sa kaguluhan at katiwalian para humawa sa bansang Russia post ng pagbagsak ng Soviet Union. Nang bumagsak ang isang pader ng Berlin noong si Vladimir Putin ay 40 taong gulang pa lang noon at siya kasalukuyang nagtatrabaho bilang undercover agent o espiya ng East Germany para sa ahensya ng seguridad ng Soviet Union na KGB. Natunaw ang Soviet Union sa 15 bansa kabilang ang bagong federasyon ng Russia. Sa mga mata ng presidente, ang Russia ay nawalan lamang ng 200 million square miles na teritoryo. Nakalaunan ay tinatawag niya itong isang geopolitical na sakuna ng siglo. Nanginayang siya sa mga nawawalang milyong-milyong kababayan na natagpuan ang sarili sa labas ng kanilang teritoryo. Upang manatili siya sa kapangyarihan ay sumandal si Putin sa mga malalaking negosyante na tinatawag na oligarko kapalit ng pagsuko na isang malaking kapangyarihang pampolitika sa kanila. Sa draft na ito, ipinakikita kung paano lubhang hindi magkapantay-pantay matapos bumagsak ang Soviet Union sa panahong ito. At sa bahaging ito ay dito na pumasok si Vladimir Putin sa politika. Noong taong 1999 ay umalis na si Putin bilang undercover agent at naging deputy mayor sa St. Petersburg. At ginagamit niya ang kanyang posisyon para bigyan ng espesyal na pagtrato ang kanyang mga kaibigan sa politika at pribadong sektor at i-regulate ang kanilang mga kakompetensya. Sa panahon ng post-Soviet chaos, nagkaroon ng isang matinding karahasan sa Chechnya, isang rehiyon ang tumiwalag sa Russia noong kalagitnaan ng dekada 80 at 90. Ang mga warlords, rebelde at terorista sa Chechen ay tumutulak sa teritoryo ng Russia at umatake sa border nito. Noong 1999 ay isang nakagigimbal na pambubomba ang umaatake at pumatay ng 300 katao sa lungsod ng Russia, kabilang na ang Moscow. Agad namang sinisi ni Putin sa mga separatistang Chechen ang pag-attack. Laging sinasabi ni Putin na ipaghiganti niya ang Russia at ang mukha niya ay laging lumalabas sa telebisyon. Marami din nagsasabi na ito ang paraan niya para maging tanyag siya sa kanilang lugar. Ang ratings ni Putin ay lumubo ng 50% pagkatapos ng pambubomba. May mga suhestyon at mga may nagmumungkahi at maroon itong katibayan na isang kasabwat ang pambubomba sa Moscow. Marahil ay strategy ito ni Putin para magpapasiklab ng suporta at hindi nagtagal ay may tagumpay na naibalik ng Russia ang Chechnya sa pamumuno ni Vladimir Putin. Sa biglaang pagbitiw ni Yeltsin sa pagkapangulo noong taong 1999, pansamantalang nailuluklog sa pagkapangulo si Putin. Noong Mayo taong 2000 ay nanalo si Putin sa pagkapangulo sa madugong kampanya sa Chechnya. Sinimulan niyang hubugin ang estado ng Russia na ayon sa kanyang pananaw. Ang pagtangkilik at kataluluyan ay
kasangkapan sa kanyang pamamahala. Ngunit mabilis niyang nasupil ang mga oligarko. Ang mga oligarko na susuporta sa kanya ay kanyang pinagantimpalaan, ngunit ang hindi ay kanyang tinatanggal. At ngayon ay malaya na si Putin na ilipat ang kanyang pananaw at palakihin pa ang kanyang nasasakupan sa labas ng kanyang teritoryo. Sa mga taong maganda pa ang relasyon ng Russia at US, ay nabakasyon pa si Putin sa rest house ni President George Bush. Pero ang bilis talaga magbago ng panahon. Noong Agosto, taong 2008 ay sinalakay ng Russia ang bansang Georgia upang ipakita ang kanilang agresyon sa mga separatista doon. Si Putin ay hindi pa pangulo sa panahon ng pagsalakay na iyon. Makikita natin na sinasabi sa konstitusyon ng Russia na ang pangulo ay maaari lamang magsilbi ng magkasunod na 2 termino, ngunit hindi sinasabi kung gaano kataas ang mga taon sa kanyang panunungkulan o termino na maaaring pagsilbihan ng isang namumuno. Kaya muling kinuha ni Putin ang katungkulan bilang punong ministro at ang kanyang napiling kahalili bilang pangulo ay si Dmitry Medvedev. Noong maihalal si Barack Obama noong taong 2008 ay sinubukan niyang baguhin ang relasyon ng US at Russia at nilagdaan ng parehong bansa ang paglimita o paggamit ng nuclear arsenal. Ngunit nananatiling paranoid si Putin at nananatiling tutol sa bagong alyansang ito. Lalo siya nag-aalala sa mga interventions sa mga bansa sa gitnang silangan, lalo na sa bansang Libya noong 2011. Pinatikos naman ni Putin si Dmitry Medvedev ang kanyang kahalili sa pagkapangulo dahil sa hindi pagbito nito, dahil sa hindi pag-aksyon nito sa UN Security Council. Noong taong 2012 ay inanunsyo ni Putin ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa pamagitan ng isang prosperous margin. Ang kanyang militaristikong diskarte sa pamamahala sa ibang bansa ay kanyang dinoble. Ngunit sa parehong 2 kaso, si Putin ay napapakita ng kanyang mastery sa impormasyon. Si Putin ay nagkaroon ng mahigpit na tali sa mga pahayagan, pamantalaan at sa mga telebisyon sa Russia na pagmamayari ng Estado. Ang kanyang rehimen ang nagpapasya at namimili kung alin ang ipapalabas at naglalarawan sa kanya bilang isang pinakamalakas na pinuno ng Russia. Sinira niya ang mga karapatang pantao at kalayaang sibil na nilinaw niya na walang puwang gamit ang isang telebisyon at pahayagan na pagmamayari ng isang estado, halimbawa laban sa isang feminist at gay rights group na si Riot. Ginamit ni Putin ang tradisyonal na pamamaraan tulad ng pagpadala ng mga artillery at mga sandatang panlaban para tulungan ang diktador na si Bashar al-Assad na labanan ang isang madugong labanang sibil sa bansang Syria. Ngunit ang rehimen ni Putin ay binuo ang pinaka-epektibong cyber army sa buong mundo upang gumawa ng panggagambala sa hilagang kanluran. Strategiya niya ito para iligaw ang mga kalaban. Hinahak ang mga account ng mga politiko ng bansang Georgia habang malalayang sumalakay ang trupa ng mga Ruso. At sinubukan rin ni Putin na isabotahe ang kampanya ni Hillary Clinton habang abala ang sa hilagang kanluran sa giyera. Ang mga hacker din naman sa Russia ay abala sa paglunsad ng mga propaganda sa Europa. At umaasa si Putin na palalimin ang paghati ng politika sa Western democracy. Nitong taong 2014, ang pananaw ni Putin ay nagtapos sa pag-target sa bansang Ukraine, isang dating bansa na membro ng Union Soviet. Ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay nagbubukas sa kanluran na sasali sa NATO. Kaya ang mga Russian
Russian hacker ay naglunsad ng isang propaganda laban dito. At pagkatapos ay nagpadala siya ng kukunwaring trupang Ruso at hindi nagtagal ay sumiklab ang gulo at karahasan at noong unang bahagi ng 2014 ay napasok at nakuha ni Putin ang Crimea at patuloy niyang sinusuportahan ang labanan sa Ukraine at nitong 2017 ay 70,000 na po ang namatay. At ang mundo ay sumabog sa magkabilang protesta ngunit si Putin ay hindi natinag. At ating tingnan ang kanyang agresibong foreign policy na nagpapahina sa magkatabing bansa sa Russia. Ngunit ginawa niya ang lahat ng ito at ang kanyang pagsalakay ay nagudyok ng isang malupit na parusa sa kanluran at humadlang sa mga negosyo gaya ng pangangalakal sa pamilihan sa silangan at sa kanluran. Ang halaga ng pera ng Russia ay bumagsak at ang lahat ng bansa na umaasa sa Russia ay bumagsak. Ayon sa mga political analyst, ay maaari magpatuloy ang Russia sa pananakop nito sa magkatabing bansa gaya ng Ukraine.